So yun, magandang tanghali ulit sa inyo lahat mga karangkada. At eto na naman po ang inyong lingkod, Megs TV. Sa lahat po ng mga hindi pa nakasubscribe, subscribe na po kayo at para lagi po kayong updated sa mga panibagong videos na ating i-upload. So ang ating feature sa video na to mga tol, walang iba kundi ang itsurang big bike ni Kawasaki, ang Kawasaki Cruiser RS 200. So yan po mga tol ay fuel injected na at napakatipid po niyan sa kanyang fuel consumption. So mamaya titignan natin yung kanyang fuel consumption. At eto mga tol ay equipped na po ng etong dual na projector lamp LED. So napakatingkad po niyan lalong lalo na sa gabi. At syempre meron siyang DRL na parang kilay. So yan po fully LED. At yung kanyang turn signal lights naka fully LED na rin po yan. So yan, napakaganda ng forma na ito. So ito, kapag ito ang gamit mo mga tol, talagang lilingunin ka sa daan dahil parang big bike yung kanyang forma. Mga tol, sisimulan natin sa kanyang makina. Siyempre meron niyang 4-stroke, single cylinder at equip po yan ng DTSI or yung triple spark plug. So yan po ay napakalakas, sabi ng ni Kawasaki Bajaj. Yung cooling system na ito mga tol, naka liquid cooled etong si Kawasaki Cruiser RS 200. Punta naman tayo sa kanyang displacement. Siyempre meron niyang 199.5 cubic centimeters at kaya mag-produce nito si RS 200 ng 24.13 horsepower at 9,750 revolution per minute. At sa kanyang maximum torque naman, meron siyang 18.3 Newton meters of torque at 8,000 revolution per minute. Ganyan po kalakas mga tol, etong si Kawasaki Cruiser RS 200. At ito ay equipped na rin o nakaprogram siya fuel injection. So napakatipid po niyan sa kanyang fuel consumption. So ang claim ng Kawasaki meron siyang 35 kilometers per liter. So okay na po yan mga tol sa 200 cc na motor at napakatipid na po niyan sa kanyang fuel consumption. Yun, proceed naman tayo dito sa kanyang muka. Siyempre makikita natin yung kanyang aesthetics na napakaganda at makikita nyo mga tol yung napakalaking wind visor na ito na akalain mo yung mga CBR na 500R na itsura, no? So yan po mga tol ay for better aerodynamics. So napakalaking tulong po niyan. At dito makikita nyo yung kanyang dual na LED projector lamp. So napaka-astig mga tol, no? Kamukha niya syempre si Bumblebee. At iba lang yung kanyang kulay dahil ang kulay nun ay color yellow at ito naman ay color black. So ayan, makikita mo yung kanyang daytime running light na parang kilay. At ito yung kanyang turn signal light na LED. So napakaangas mga tol, no? At meron siyang foldable na side mirror. So ito naman, punta tayo sa kanyang front fender. So ayan, makikita nyo yung kanyang front fender. Meron siyang sticker or texture ng carbon finish. Sticker po yan mga tol, no? Yung carbon fiber na sticker. So napakaganda ng design na itong kanyang front fender. At dito makikita nyo yung kanyang sticker ng ABS or yung tinatawag natin na anti-lock braking system. At punta naman tayo sa kanyang suspension. Syempre meron niyang traditional telescopic fork. At yan po mga tol ay merong 120mm travel. So proceed naman tayo sa kanyang braking system. So yan mga tol, dito tayo sa kanyang braking system. Syempre meron niyang 300mm na hydraulic disc. So yan, napakalaki po niyan at wavy disc yung kanyang design. At syempre meron niyang dual piston caliper na Vibray-Ant attack. So yan po ang mga brands na mga big bikes. Etong kanyang caliper mga tol, no? At syempre equipped na rin ng ABS.
dito sa kanyang harapan at maging sa kanyang likuran. So dito naman tayo sa kanyang gulong at meron yan tatak na MRF. So yan po ang kanyang brand mga tol, at syempre tubeless po yan. At meron siyang sukat na 100 by 80 by 17 inch. So yun mga tol, punta naman tayo sa kanyang suspension sa likuran. Syempre meron niyang Nitrox monoshock na merong 120 mm travel. So yan po mga tol ang kanyang monoshock or suspension sa likuran. At dito naman tayo sa kanyang braking system. So yan, meron siya 230 mm na hydraulic disc. At syempre equip na rin yan ng ABS or yung anti-lock braking system. At meron siyang single piston caliper. At syempre ang brand niyan Vibre. So yan po ang kanyang brand. Pareho lang ng sa harapan mga tol, no? At dito sa likuran, meron siyang brand na MRF. Tubeless po yan. So napakalapad ng kanyang gulong at meron siyang sukat na 130 by 70 by 17 inch. At ang kagandahan niyan, meron na siyang mudguard dito sa kanyang likuran para iwas talsik putik dito kay OBR. Ayun, punta naman tayo sa kanyang taillight mga tol, no? Kung makikita nyo yung kanyang taillight, so ibang iba doon sa mga big bikes or sa mga 200cc na atin nakikita. So ito, napaka-unique ng kanyang design dahil nandito sa rear fender yung kanyang taillight naka-install at maging yung kanyang signal light, syempre fully LED, at yung kanyang taillight fully LED na rin po yung mga tol, no? At syempre meron niyang plate light dito. So napakalakas ng plate light niyan para visible lalong-lalo na sa gabi. Syempre meron siyang reflector. Ayun, punta naman tayo dito sa kanyang seat mga tol. Meron siyang split type na upuan. Punta naman tayo sa kanyang instrument panel. Syempre combination niya ng analog type at yung digital na instrument panel. At dito makikita nyo yung kanyang speedometer, odometer. At dito siguro yung kanyang yung kanyang speedometer. So yan po mga tol. At meron siya mga indicators. At kung gusto niyo naman i-access itong kanyang instrument panel, meron siyang buttons dito sa ibaba. So yan ang kanyang instrument panel. Sa kanyang key system, syempre gumagamit pa rin yan ng traditional key. So dito naman tayo sa kanyang switches. So yan, meron siyang passing light. Ito po ang kanyang passing light at meron siyang high beam and low beam, left and right turn signal at yung kanyang busina. At dito naman sa kabila, syempre meron siyang kill switch, activation at ignition starter. Ito naman tayo dito sa kanyang tangkay mga tol, no? Napaka-brusko at kitang-kita nyo naman yung mga sharp edges dito sa kanyang tangke. So napaka-angas pong tignan. At meron niya sukat na 13 liters. So napakalaki po niyan at goods na goods si pang long rides. At syempre meron niyang fuel consumption na 35 kilometers per liter. So napakatipid na po niyan para sa isang 200cc. Ayan, punta naman tayo dito sa kanyang aesthetics mga tol, no? So ipapakita ko sa inyo yung kanyang design na meron siyang parang screen dito. Yan. At meron din siyang parang carbon finish na side fairings, no? So yan, no? Napakaganda. At meron siyang minimal na decals, ang nakalagay 200. So yan, at meron siyang color combination ng silver gray na parang metallic at color black. Dito naman sa kanyang exhaust mga tol. So yan, napakaganda na itong kanyang exhaust dahil plastic po ang kabuuan nito. So talagang safe na safe at hindi mag-iinit o hindi makakaramdam ng init si rider at syempre yung ating OBR. So yan, napakaganda ng ginawa ni Kawasaki Bajaj dito kay RS200 2022. Mga tol, punta naman tayo sa kanyang wheelbase, pagitan ng gulong sa harapan at sa likuran. Syempre meron niyang taas na 1,352 mm. So ganyan kataas ang kanyang wheelbase. At punta naman tayo dito sa kanyang ground clearance. Ang kanyang ground clearance meron siyang 157 mm. Pagitan po yan ng ilalim ng makina hanggang sa sahig. Punta naman tayo sa kanyang overall length. So meron niyang taas na 1,999 mm. At sa kanyang overall width naman mga tol, meron siyang 765 mm. Sa kanyang height naman mga tol, no? Sa kanyang kabuang height, so meron siyang sukat na 1,114 mm. Para naman tayo syempre sa kanyang kabuang timbang. So kung titignan nyo itong kabuuan ng Cruiser RS200 Kawasaki ng Bajaj,
So kung akalain nyo mga tol na napakabigat na ito po ay meron lang timbang na 163 kilograms. Meron po yung rebates na 200 pesos. So mas less ang inyong babayaran buwan-buwan kapag kayo ay maagang nagbayad. Dito kay Roser RS 200 ng Kawasaki Bajaj. So yun lang mga tol, at sana nagustuhan ninyo ang ating feature sa video na to. At kung gusto niyo mag-avail, punta na lamang po kayo dito sa Viajero Motor Sales Incorporated, located lang dito sa J. Catolico, Senior Avenue, Lagao, General Santos City. So yun po mga tol, at magandang hapon sa inyo. Lagi po kayo mag-iingat. Ride safe sa inyo. God bless. And peace out.